Apoy. Iyon ang unang-una niyang naaalala. Ang nakakapasong init sa kanyang balat. Ang makapal at maitim na usok na pumupuno sa kanyang mga baga, na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang mga nagliliyab na kahoy na bumabagsak mula sa kisame, parang mga galit na bituin mula sa isang bangungot. At ang mga sigaw. Mga sigaw na puno ng takot ng paghihinagpis. Mga sigaw na hanggang ngayon, pagkatapos ng 20 taon, ay malinaw pa ring umuulit sa kanyang isipan tuwing siya ay nag-iisa. Marco. Isang mabilis na pagmulat ng mata. Nawala ang apoy. Nawala ang usok. Nawala ang mga sigaw. Napalitan iyon ng katahimikan. Isang malalim at malamig na katahimikan sa loob ng kanyang opisina. Napahawak si Marco Ignacio sa kanyang dibdib. Mabilis ang kabog nito, malakas, na para bang gusto nitong kumawala. Pawis na pawis ang kanyang noo, at ang suot niyang mamahaling suit ay tila kumakapit sa kanyang balat. Iginala niya ang kanyang paningin. Ang dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita sa kanya ng tanawin ng Bonifacio Global City. Mga nagtataasang gusali, mga kumikinang na ilaw. Simbolo ng tagumpay. Simbolo ng lahat ng bagay na pinaghirapan niya. Siya si Marco Ignacio, ang CEO ng isa sa pinakamatagumpay na architectural firm sa bansa. Bawat proyekto niya ay nagiging ginto. Bawat disenyo niya ay hinahangaan. Nasa kanya na ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa likod ng salamin na dingding at ng pangalang kinikilala sa industriya, nakakulong pa rin siya sa isang nasusunog na bahay 20 taon na ang nakalipas. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula sa ika-4 na palapag, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na lang. Napakaliit. Napakalayo. Ganoon kalayo sa mundong kanyang pinanggalingan. Isang mundong gawa sa yero, kahoy, at mga pangarap na tinupok ng apoy. Hindi niya matatakasan ang anino ng nakaraan. Dahil sa bawat tagumpay niya, may isang tanong na bumubulong sa kanyang isipan, karapat-dapat ba ako rito? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Marco, dumating na po si King Reyes. Papasukin mo siya, sagot ni Marco, inaayos ang kanyang kurbata at pilit na pinapakalma ang sarili. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 50, isang pribadong investigador na matagal na niyang kinuha. Sir, bati nito. May balita ka na ba? Tanong ni Marco, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Naglabas ng isang brown envelope si King Reyes at ipinatong ito sa mesa ni Marco. Pagkatapos ng halos 6 na buwan na paghahanap, Sir, positibo. Nahanap na namin siya. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Marco. Ang pag-asa na matagal na niyang itinatago ay biglang sumiklab. Binuksan niya ang envelope. Sa loob nito ay may ilang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Isang babaeng may edad na, nakaupo sa isang maliit na pwesto, nagtitinda ng mga gulay at kung ano-ano pa. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod at ang mga guhit na iniwan ng panahon. Pero para kay Marco, iyon ang pinakamagandang mukha sa buong mundo. Saan ito? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa Divisoria, sir. Sa puso ng Divisoria. Divisoria. Ang lugar na iyon ay parang ibang mundo kumpara sa kinatatayuan niya ngayon. Maingay, magulo, masikip. Ngunit naroon ang babaeng nagligtas sa kanya. Ang babaeng sumuong sa apoy para bigyan siya ng pangalawang buhay. Si Aling Nena. Ilang oras ang lumipas, iniwan ni Marco ang malamig at tahimik niyang opisina. Pinalitan niya ang kanyang suit ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang mamahalin niyang kotse ay ipinarada niya sa isang ligtas na lugar bago siya sumakay ng taxi patungo sa lugar na matagal na niyang hindi nababalikan. Habang papalapit sa Divisoria, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga makikinis na kalsada ay napalitan ng mga bako-bakong daan. Ang malamig na aircon ay napalitan ng mainit at maalinsangang hangin. Ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng mga busina, ng sigawan ng mga tinder, ng tawanan at pag-uusap ng libo-libong tao. Bumaba siya ng taxi at agad siyang nilamon ng gulo ng lugar. Amoy ng inihaw na pagkain, amoy ng pawis, amoy ng buhay. Naglakad siya, sumisiksik sa nag-umpugang mga balikat. Bawat hakbang ay isang pagbabalik sa nakaraan. Hawak ang isang litrato sa kanyang cellphone, sinundan niya ang direksyon na ibinigay ni M. Reyes. Lumiko siya sa isang masikip na eskinita,
kung saan nakahilera ang mga pwesto ng sari-saring paninda. At doon, sa dulo ng hilera, sa ilalim ng isang luma at tagpi-tagping trapal, nakita niya ito. Mas matanda na ngayon. Mas payat. May mga puting buhok na sa kanyang ulo. Pero ang mga matang iyon, kahit pagod, ay hindi niya malilimutan. Si Aling Nena. Tumigil ang mundo ni Marco. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. 20 taon. 20 taon siyang nabuhay sa ginhawa habang ang babaeng ito, ang kanyang anghel, ay nagtitiis sa hirap. Ang bigat ng utang na loob at pagkakasala ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, bawat yapak ay mas mabigat kaysa sa nauna. 5 hakbang. 3 hakbang. 1 hakbang. Nasa harapan na niya ito. Nakayuko ito, inaayos ang panindang sitaw. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Ang mga salitang 20 taon niyang inipon ay tila nag-uunahan sa kanyang lalamunan. Aling Nena. Ang boses niya ay narinig niyang basag at nanginginig. Nag-angat ng tingin ang matanda, ang mga mata ay nagtatanong. Tinitigan siya nito, pilit inaalala kung saan siya nakita. Ngunit bago pa man makasagot si Aling Nena, isang matigas at malamig na boses ang pumunit sa kanilang sandali. Sino ka? Anong kailangan mo sa nanay ko? Napalingon si Marco. Sa likod ni Aling Nena ay nakatayo ang isang dalaga. Nakasuot ito ng uniforme ng nurse, baka sa mukha ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Isang pares ng mga matang puno ng pagdududa at pagbabanta. Pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa buong pagkatao ni Elia Alcantara. Pagod ang kanyang mga paa mula sa maghapong pagtakbo sa mga pasilyo ng ospital. Pagod ang kanyang mga kamay sa walang tigil na pag-aasikaso ng mga pasyente. Pagod ang kanyang isip sa kakalkula ng kakarampot na sweldo, pinagkakasya sa bayarin sa kuryente, tubig, at sa gamot ng kanyang ina. Pabagsak na naupo si Elia sa bakanting espasyo sa jeep. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana, at naramdaman niya ang bawat pagod na selula sa kanyang katawan na sumisigaw ng pahinga. Ang ingay ng kalsada at ang siksikan sa loob ng sasakyan ay hindi na niya iniinda. Sanay na siya. Ito ang kanyang mundo araw-araw. Habang umaandar ang jeep, ang isip niya ay lumilipad na naman sa nanay niya. Kumusta na kaya si inay? Uminom na kaya siya ng gamot? Sana lang ay hindi na naman inatake ng ubo. Bawat ubo ni Aling Nena ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Elia, isang paalala ng sakit na unti-unting lumalamon sa kalusugan ng pinakamamahal niyang ina. Ito ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling umuwi. Ang makita ang ngiti ng kanyang ina ang tanging nagpapagaan sa kanyang pasan-pasang mundo. Pagbaba niya sa kanilang kanto, tinahak niya ang pamilyar na eskinita, patungo sa pwesto nila sa Divisoria. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang kanyang ina. At natanaw din niya ang isang lalaking hindi pamilyar. Isang lalaking nakatayo sa harap ng pwesto nila. Napakunot ang noo ni Elia. Sino ito? Nakasuot ng mamahaling polo shirt, malinis na pantalon, at sapatos na kumikinang kahit sa madilim na eskinita. Kitang-kita sa tindig at pananamit nito na hindi ito taga rito. Ang relo sa kanyang pulso ay marahil katumbas na ng kalahating taon nilang kita. Agad na umakyat ang dugo sa ulo ni Elia. Ano na namang modus ito? Bombay na maniningil? Ahente na may ibebentang kung ano? O mas malala pa, isa sa mga sindikatong naghahanap ng mabibiktima? Narinig niya ang basag na boses ng lalaki. Aling Nena. At doon, hindi na nakapagpigil si Elia. Ang pagod niya ay napalitan ng inis at pagbabanta. Humakbang siya palapit, ang bawat yabag ay madiin. Sino ka? Anong kailangan mo sa nanay ko? Ang boses niya ay matigas at walang bahid ng anumang pagbati. Humarap sa kanya ang lalaki at nakita ni Elia ang pagkagulat sa mga mata nito. Gwapo sana, naisip niya, pero ang mga tulad nito ang pinakadelikado. Ang mga ngiti ay ginagamit na pain, ang magagandang salita ay lason. Miss. Ako si Marco, sabi ng lalaki, tila hindi alam kung paano magsisimula. Gusto ko lang sanang kumustahin si Aling Nena. Kilala ka ba namin? Diretsong tanong ni Elia, tinitignan ito mula ulo hanggang paa. Hindi kami nangungutang. Kung may ibebenta ka, wala kaming pera.
Kaya umalis ka na. Lia, anak ti. Awat ng kanyang ina. Huwag kang ganyan sa bisita. Inay, hindi natin siya bisita. At lalong hindi natin siya kilala, giit ni Ilya, ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Marco. Ano ba talaga ang kailangan mo, sir? Dahil pagod na ako at wala akong oras para sa mga ganitong bagay. Wala. Wala naman, sagot ni Marco, halatang nailang. Nakita ko lang si Aling Dena at gusto ko lang tumulong. Tumulong? Napangisi si Laya ng mapakla. Iyon na nga ba ang sinasabi niya? Ang salitang itulong mula sa isang mayaman ay laging may kasamang kapalit. Hindi namin kailangan ng tulong mo, madiin niyang sabi. Kaya na namin ang sarili namin. Maraming salamat na lang. Tinalikuran niya ito at nagsimulang tulungan ang kanyang ina na magligpit ng paninda. Pero naramdaman niyang hindi pa rin umaalis ang lalaki. Nakatayo lang ito doon, nakatingin. Nagpapanting ang mga tenga ni Lia sa inis. Pagdating nila sa kanilang maliit na inuupahang bahay, agad niyang inasikaso ang ina. Inabutan niya ito ng gamot at isang basong tubig. Inay, uminom na po kayo, sabi niya sa malumanay na boses, nakabaligtaran ang tining niya kanina. Anak, bakit mo naman ginanoon yung tao? Mukha namang mabait, sabi ni Aling Dena habang umiinom ng gamot. Inay, sa panahon ngayon, hindi na basehan ang itsura. Mahirap nang magtiwala, paliwanag ni Ilya, habang inaayos ang kanilang hapunan, kanin at tuyo. Hayaan niyo na iyon. Hindi na iyon babalik. Ngunit nagkamali siya. Kinabukasan, pag-uwi niya galing sa ospital, naabutan niya ulit si Marco sa tapat ng kanilang pwesto. Sa pagkakataong ito, may dala itong dalawang malaking paper bag. Ano na naman to, bungad agad ni Ilya. Miss, para sa inyo, sabi ni Marco, iniaabot ang mga paper bag, mga prutas at vitamins para kay Aling Nena. Tiningnan ni Ilya ang laman. Mga mansanas, ubas, at iba't ibang bote ng mamahaling bitamina. Kumulo na naman ang dugo niya. Ang tingin ba nito sa kanila ay pulubi? Kinuha niya ang mga paper bag mula sa kamay ni Marco. At sa harap ng kanyang ina at ng ilang tsismosang kapitbahay, itinapon niya ang mga ito sa basurahan sa tabi ng kanilang pwesto. Sinabi ko na sayo, hindi namin kailangan ng limos mo, sigaw niya, hindi na napigilan ang galit. Kung gusto mong mag-charity, doon ka sa simbahan. Huwag kami ang pagpraktisan mo ng kabaitan mo. Napatanga si Marco. Baka sa mukha nito ang sakit at hindi makapaniwala. Ngunit para kay Lia, isa lang itong magaling na pag-arte. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito kailanman. Tinalikuran niya ito at hinila ang kanyang ina papasok sa kanilang eskinita, nanginginig sa galit. Gabi. Habang naghahapunan sila, biglang inatake ng malakas na ubo si Aling Nena. Isang ubong walang tigil na tila hinahabol ang kanyang hininga. Namutla si Elia sa takot. Inay! Inay, dadalhin kita sa ospital, natatarantang sabi ni Ilya habang hinahagod ang likod ng ina. Umiling si Aling Nena, hirap na hirap magsalita sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Huwag, anak ti. Sabi niya, humihingal. Huwag mahal sa ospital. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Ilya. Ang mga salitang iyon ay gumiba sa lahat ng tapang na ipinakita niya kanina. Napalitan iyon ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang ina, pilit pinipigilan ang sariling mga luha. Dito, sa loob ng kanilang maliit na tahanan, sa harap ng katotohanang hindi niya kayang takasan, naramdaman ni Ilya ang bigat ng pader na siya mismo ang nagtayo. Isang pader na ipinangako niyang poprotekta sa kanila, ngunit ngayon ay tila mismong kumukulong sa kanya sa matinding kawalan ng magawa. Ang mga masasakit na salita ni Ilya ay parang mga basag na bubog na tumusok sa puso ni Marco. Hindi namin kailangan ng limos mo. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito kailanman. Habang minamaneho niya ang kanyang kotse palayo sa magulo at maingay na divisorya, paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang bawat salitang binitiwan nito. Ang galit sa mga mata ng dalaga, ang pagkasuklam sa boses nito. Pakiramdam niya ay para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Umupo siya sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan, ilang kanto ang layo mula sa pwesto ni na Aling Nena. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela at napapikit ng mariin. Ang plano niya ay simple lang, ang magpasalamat,
ang tumulong, ang suklian ang kabutihang ipinagkaloob sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na ganito ito magiging kahirap. Hindi niya inaasahan ang isang pader na bakal na itinayo ng anak ng kanyang tagapagligtas. Naiintindihan niya. Sino nga ba naman siya sa paningin ni Leah? Isang estrangherong mayaman na bigla na lang sumulpot sa buhay nila. Sa mundong puno ng panlalamang, natural lang na magduda ito. Natural lang na protektahan nito ang kanyang ina. Pero ang makita ang paghihirap ni Aling Nena, ang makita ang pagod sa mga mata nito, hindi niya kayang talikuran iyon. Hindi siya susuko. Kung ayaw ni Leah ng direktang tulong, hahanap siya ng ibang paraan. Kinabukasan, bumalik si Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita kina Leah. Nanatili siya sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa isang lugar kung saan tanaw niya ang kanilang pwesto. Mula sa malayo, pinanood niya sila. Pinanood niya kung paano maingat na inaalalayan ni Leah ang kanyang ina sa pag-upo. Pinanood niya kung paano sila nagtutulungan sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. At pinanood niya kung paano pasimpleng umuubo si Aling Nena sa tuwing nakatalikod si Leah, pilit itinatago ang hirap sa paghinga. Bawat ubo ni Aling Nena ay isang kirot sa puso ni Marco. Kailangan niyang gumawa ng paraan at kailangan niyang gawin iyon ngayon. Lumabas siya ng sasakyan at nilapitan ang isang pwesto ng karinderya na hindi kalayuan sa pwesto ni na Aling Nena. Kinausap niya ang may-ari, isang matabang babae na nagngangalang Aling Sita. Magandang araw po, bati ni Marco. Ano yon, sir? Tanong ng Ale, tinitingnan ang kanyang mamahaling damit. Gusto ko po sanang magbayad para sa isang buwang tanghalian, sabi ni Marco, naglabas ng makapal na plyego ng pera. Para po doon sa mag-inang nagtitinda ng gulay sa dulo. Napakunot ang noo ni Aling Sita. Para kina Nena. Bakit naman, sir? Huwag niyo na lang po akong tanungin, pakiusap ni Marco. Ang gusto ko lang po, araw-araw, padalhan niyo sila ng tanghalian. Sabihin niyo na lang po na may promo kayo o nanalo sila sa raffle. Kahit anong dahilan, basta huwag niyo pong sasabihin na galing sa akin. Nag-alinlangan sa simula si Aling Sita, pero nang makita ang pera, agad itong pumayag. Pagkatapos noon, nilapitan naman ni Marco ang isang lalaki na nag-aayos ng mga bubong. Manong, magkano po ang singil niyo para palitan yung trapal doon sa pwesto sa dulo? Tanong niya, itinuturo ang luma at punit-punit na trapal ni na Aling Nena. Ganoon din ang ginawa niya. Nagbayad siya ng doble na may kasamang isang pakiusap, sabihin niyo na lang po na project ng barangay. Hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Leah ang mga pagbabago. Isang araw, bigla na lang silang pinadalhan ng masarap na tanghalian mula sa karinderya ni Aling Sita. Naku, Nena, nanalo kayo sa paraffle ko, masayang sabi ni Aling Sita. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng paninda, biglang may mga lalaking dumating at pinalitan ang kanilang lumang trapal ng bago at makapal na materyales. Project po ito ng barangay para sa lahat ng pwesto, paliwanag ng isang trabahador. Nagtaka si Leah. Nagtanong-tanong siya sa ibang mga may pwesto, pero sila lang ang napalitan ng trapal. Sila lang ang nanalo sa raffle. Ang swerte niyo naman, Leah, sabi ng isang tindera. Simula nang may dumadalaw sa inyong mayamang bisita, parang sinuswerte na kayo. Narinig iyon ni Leah at bigla siyang kinabahan. Ang lalaking iyon. Si Marco. Hindi niya ito nakikita, pero alam niya, nararamdaman niya, na ito ang may gawa ng lahat. Nagalit siya, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na bahagi na hindi maikailang nagpapasalamat. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang ibang mga tindera ay nagmamadaling isinilong ang kanilang mga paninda, nababasa at napipinsala. Ngunit sina Leah at Aling Nena ay nanatiling tuyo sa ilalim ng kanilang bagong trapal. Habang pinagmamasdan ni Leah ang buhos ng ulan, napatingin siya sa ibabaw ng kanilang bubong. Ang trapal na iyon, ang tanghalian na kinain nila, ang mga maliliit na ginhawang bigla na lang dumating sa buhay nila. Hindi niya gustong umamin, pero ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Nang tumila ang ulan, nagsimula na silang magligpit ng kanilang paninda. Pagod na si Aling Nena. Halata sa mukha nito ang hirap, ngunit pilit pa rin itong umingiti para sa kanya. Anak, salamat sa Diyos at may bago na tayong bubong, sabi nito.
Ngumiti lang si Ilya bilang sagot. Ngunit habang inaabot niya ang isang bayong ng gulay, isang malakas na ubo ang muling kumawala mula sa kanyang ina. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Pagkatapos ng ubo, biglang napahawak si Aling Nena sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay namutla, ang mga mata ay nanlaki sa sakit. Bago pa man makakilos si Ilya, ang kanyang ina ay bumagsak sa basang semento, walang malay. Inay! Ang sigaw ni Ilya ay puno ng takot at pagkasindak. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina, nyugyug ito, tinawag ang pangalan nito. Ngunit wala itong tugon. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong eskinita, isang desperadong panawagan para sa tulong na hindi niya alam kung saan magmumula. Ang sigaw ni Ilya ay parang isang kutsilyong humiwa sa maingay na paligid ng Divisoria. Inay! Nawala ang lahat. Nawala ang mga mamimili, ang mga kapwa-tindera, ang amoy ng kalsada. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mukha ng kanyang ina na maputla at walang malay sa basang semento. Tulong! Tulungan niyo ako, sigaw niya, ang boses ay nanginginig at basag. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkumpulan, ang iba ay nakikiusyoso, ang iba ay hindi alam ang gagawin. Anong nangyari kay Aling Nena? Tumawag kayo ng saklolo. Naririnig ni Ilya ang mga boses, pero malayo ang mga ito na para bang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang buong mundo niya ay nag-focus sa katawan ng kanyang ina. Niyugyug niya ito ulit. Inay, gumising po kayo. Inay, parang awan niyo na. Ang bawat segundo na hindi gumagalaw ang kanyang ina ay parang isang taon ng paghihirap. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa sarili niyang takot. At sa gitna ng kaguluhan at ng kanyang papalubog na pag-asa, isang anino ang biglang tumakip sa kanila. Bago pa man niya makita kung sino ito, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, puno ng pag-aalala at pagmamadali. Anong nangyari? Si Marco. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon ng ganoon kabilis. Ngunit wala na siyang oras para mag-isip. Hindi na naghintay ng sagot si Marco. Sa isang mabilis na kilos, maingat ngunit madiin niyang binuhat si Aling Nena. Ang lakas at bilis nito ay ikinagulat ni Ilya. Saan ang pinakamalapit na ospital? Tanong ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may diin habang naglalakad palayo sa kaguluhan. Sa Ethiki Judas, nautal na sagot ni Ilya, pilit na sumusunod sa malalaking hakbang nito. Pero wala tayong sasakyan. May dala ako, sagot ni Marco, hindi lumilingon. Sumunod si Ilya, tumatakbo, habang daladala ni Marco ang kanyang ina na parang isang napakahalagang bagay. Ang mga tao ay nagbibigay daan. Ang mga tingin nila ay puno ng awa at pagtataka. Sino ang lalaking ito na bigla na lang sumulpot na parang isang anghel na tagapagligtas? Ang mga tanong na iyon ay umiikot din sa isip ni Ilya, ngunit isinantabi niya ang lahat. Ang mahalaga ngayon ay ang kanyang ina. Mabilis silang nakarating sa kotse ni Marco. Maingat niyang inihiga si Aling Nena sa likurang upuan, habang si Ilya ay pumasok sa tabi nito, hawak ang kamay ng ina na ngayon ay napakalamig. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buong buhay ni Ilya. Tanging ang tunog ng humaharurot na sasakyan at ang kanyang sariling mga hikbi ang maririnig. Pagdating sa emergency room, mabilis na inasikaso ng mga nurse at doktor si Aling Nena. Isinugod ito sa loob at naiwan sina Ilya at Marco sa labas, sa malamig at puting pasilyo. Doon, habang naghihintay, gumuho ang lahat ng lakas ni Ilya. Napaupo siya sa isang upuan, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng takot, ng pagsisisi, ng kawalan ng magawa. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hinayaan lang siya ni Marco na umiyak, na ilabas ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Ang presensya nito ay tahimik, ngunit naroon. Pagkatapos ng tila isang walang hanggan, lumabas ang isang doktor. Agad na tumayo si Ilya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sino po ang pamilya ni Elena Alcantara? Ako po, Doc. Anak niya po ako, mabilis na sagot ni Ilya. Kumusta po ang nanay ko? Bumuntong hininga ang doktor, ang mukha ay seryoso. Naging kritikal ang lagay niya. Severe heart failure. Kailangan niyang sumailalim sa isang agarang operasyon, isang bypass surgery,
para mailigtas ang buhay niya. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Lia. Bypass surgery. Ang mga salitang iyon ay katumbas ng isang napakalaking halaga. Isang halagang kahit sa panaginip ay hindi niya kayang ipunin. Magkano po, Dok? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Sinabi ng doktor ang halaga. Ang mga numero ay tumusok sa pandinig ni Lia na parang mga patalim. Daan-daang libo. Halos 1,000,000. Gumuho ang mundo ni Lia sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay nanlalambot. Hindi. Impossible. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Gagawin po namin ang lahat para sa nanay ko, Dok, sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Bigyan niyo lang po kami ng konting oras. Pumasok muli ang doktor at naiwan si Lia sa pasilyo, nakatingin sa kawalan. Ang ospital na minsan ay lugar ng kanyang trabaho, ay naging lugar na ngayon ng kanyang pinakamalaking bangungot. Huminga siya ng malalim at nilapitan si Marco. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan kailangan niyang lunukin ang lahat ng pride na natitira sa kanya. Marco T. Simula niya, ang boses ay halos pabulong. Hindi na niya kailangang ituloy. Tumingin sa kanya si Marco, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Inabot nito ang kanyang cellphone, may tinawagan at nagsalita sa mahinang boses. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang tawag. Lumapit ito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang admin ng ospital. Ako na ang bahala sa lahat. Walang pagmamayabang. Walang panunumbat. Isang simpleng pahayag lang ng katotohanan. Pagkatapos, kumuha si Marco ng isang admission form at isang waiver mula sa nurse station. Dinala niya ito kay Lia kasama ng isang ballpen. Hayaan mo akong tulungan ka, sabi niya sa mahinang boses. Para sa kanya. Tinitigan ni Lia ang mga papel sa kanyang harapan. Iyon na iyon. Ang pirma niya sa papel na iyon ang magiging simbolo ng kanyang pagsuko. Ang pagtanggap sa tulong mula sa taong pilit niyang itinataboy. Ang pag-amin sa sarili na hindi niya kaya ng mag-isa. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa papel. Isang luha ng pagkatalo, ng pasasalamat at ng kahihiyan. Hinawakan niya ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig. Tumingala siya at tiningnan si Marco, ang estrangherong hindi niya maintindihan. At pagkatapos ng isang mahabang katahimikan na tila humihigop sa lahat ng hangin sa pasilyo, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na nagsasabing. Isang tango na nagbukas ng pinto na pilit niyang isinara. Isang tango na tuluyan nang nagpapasok kay Marco Ignacio sa magulo niyang buhay. Matagumpay ang operasyon. Dalawang salita mula sa doktor na parang musika sa pandinig ni Marco. Isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Habang nakatayo siya sa labas ng recovery room, pinapanood si Aling Nena sa likod ng salamin, nararamdaman niya ang isang pambihirang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, pakiramdam niya ay may ginawa siyang tama. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay may kasamang bagong bigat, ang responsibilidad. Hindi na ito simpleng utang na loob. Ang pirma ni Lia sa mga papeles ng ospital ay isang kontrata, hindi sa pera, kundi sa tiwala. Isang tiwalang ibinigay ng napipilitan, ngunit tiwala pa rin. Lumipas ang mga araw. Inilipat si Aling Nena sa isang pribadong silid, isang bagay na tiniyak ni Marco para sa komportableng paggaling nito. At sa mga araw na iyon, naging bahagi na ng routine ni Marco ang ospital. Pagkatapos ng maghapong pakikipagbuno sa mga blueprints at mga kliyente, ang daan niya ay palaging patungo sa T. Judas. Sa simula, ang mga pagbisita niya ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Nandoon si Lia, nakabantay sa kanyang ina, tahimik at mailap. Ang mga sagot niya sa tanong ni Marco ay matitipid, mga tango at iling lang. Ang pader sa pagitan nila, bagamat bahagyang gumuho dahil sa pangangailangan, ay naroon pa rin. Isang hapon, dinalhan ni Marco ng isang basket ng prutas ang mag-ina. Gising si Aling Nena, mahina pa ngunit may ngiti na sa mga labi. Salamat, iho, sabi nito sa mahinang boses. Walang anuman po, Aling Nena. Kumain po kayo para lumakas kayo, sagot ni Marco. Para may magawa, kumuha si Marco ng isang mansanas at isang maliit na kutsilyo. Sinimulan niyang balatan iyon.
Ngunit agad niyang nalaman na ang pagbabalat ng mansanas ay mas mahirap pa kaysa sa pagdidisenyo ng isang skyscraper. Ang balat ay putol-putol. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga drafting pens at mga modelo, ay tila napakatorpe. Napangiti ng bahagya si Aling Nena sa nakikita. Si Elia naman, na tahimik na nagmamasid sa isang sulok, ay napansin din ang paghihirap ng ang makapangyarihang si Marco Ignacio, nahihirapan sa isang simpleng mansanas. Sa isang iglap, bahagyang nadulas ang kutsilyo at nahiwa ang daliri ni Marco. Aray, mahinang daing niya. Agad na napatayo si Elia. Ano ka ba naman, hindi ka ba marunong magbalat ng prutas, sabi niya, ngunit sa boses niya, wala na ang dating talim. Napalitan iyon ng bahid ng pag-aalala. Kumuha siya ng bulak at alkohol mula sa kanyang bag at nilapitan ito. Akin na nga yan, sabi niya, kinuha ang kamay ni Marco at maingat na nilinis ang maliit na sugat. Habang ginagamot siya ni Elia, napatingin si Marco sa dalaga. Sa malapitan, kitang-kita niya ang mga maliliit na detalye na hindi niya napapansin noon. Ang ilang hibla ng buhok na tumatakas mula sa pagkakatali nito, ang bahagyang pamumungay ng kanyang mga mata dahil sa puyat. At ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang seryosong nililinis ang kanyang sugat. Ang mga kamay nito, bagamat pagod, ay napakagaan at maingat. Mga kamay ng isang nurse, sanay mag-alaga at magpagaling. Salamat, mahinang sabi ni Marco. Hindi sumagot si Elia, ngunit hindi rin ito binitiwan agad ang kamay niya. Pagkatapos lagyan ng band-aid, kinuha nito ang mansanas at ang kutsilyo. Sa ilang mabilis at sanay na galaw, nabalatan nito ang mansanas ng perpekto, walang putol. Iniabot niya iyon kay Marco. Sa susunod, mag-ingat ka, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang bahagyang pagngiti sa gilid ng mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata, pero isang ngiti pa rin. At para kay Marco, ang maliit na ngiting iyon ay mas malaking tagumpay kaysa sa lahat ng kontratang napanalunan niya. Ang insidenteng iyon ang nagsilbing unang bitak sa yelo. Unti-unti ang mga pag-uusap nila ay humaba. Mula sa kalagayan ni Aling Nena, napunta ito sa trabaho ni Elia sa ospital. Ikinuwento ni Elia ang mga nakakatawang pasyente, ang mga nakakaiyak na tagpo, at ang hirap at saya ng kanyang propesyon. Si Marco naman ay nakikinig lang, humahanga sa dedikasyon at lakas ng dalaga. Isang gabi, naabutan ni Marco si Elia sa kantin ng ospital, kumakain mag-isa ng isang tasang noodles. Lumapit siya at umupo sa tapat nito. Pwede ba akong makiupo? Tanong niya, kahit nakaupo na. Nagulat si Elia pero tumango lang. Tapos ka na sa trabaho? Sagot ni Marco. Kinukumusta ko lang kayo bago umuwi. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Salamat pala ulit sa lahat, basag ni Elia sa katahimikan, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung paano kami makakabayad sa'yo. Huwag mo nang isipin yon, mabilis na sagot ni Marco. Ang mahalaga, gumagaling na si Aling Nena. At isa pa, hindi mo kailangang bayaran. Bakit? Tanong ni Elia, sa wakas ay tumingin na sa mga mata niya. Bakit mo to ginagawa, Marco? Ito na ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Umiti lang si Marco. Sabihin na lang natin na may utang na loob ako sa nanay mo. Isang napakatagal na utang. Hindi na nagtanong pa si Elia. Marahil ay naramdaman niyang hindi pa handa si Marco na magkwento. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone ni Marco. Nakita ni Elia ang pangalang lumabas sa screen, Ricardo Vargas. Agad na nagbago ang anyo ni Marco. Ang kaninang magaan na pakiramdam ay napalitan ng tensyon. Excuse me, sabi niya at tumayo para sagutin ang tawag sa labas. Mula sa salamin ng kantin, pinanood ni Elia si Marco. Nakikita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagtigas ng kanyang panga. Ano man ang pinag-uusapan nila, halatang seryoso at hindi maganda. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla na lang pinatay ni Marco ang tawag sa gitna ng pagsasalita ng kausap niya. Bumuntong hininga ito ng malalim bago bumalik sa loob, na may pilit na ngiti. Problema sa trabaho, tanong ni Elia. Kaunting aberya lang. Huwag mo nang intindihin, sagot ni Marco, pilit ibinabalik ang dating sigla. Ngunit nakita ni Elia ang anino sa mga mata nito. Ang anino na hindi kayang takpan ng isang ngiti. Kinagabihan, bago umuwi si Marco, dumaan ulit siya sa silid ni Aling Nena. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang matanda.
Si Ilya naman ay nakaupo sa tabi ng kama, nakasandal ang ulo at tulog na rin sa pagod. Dahan-dahang lumapit si Marco. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Ilya. Sa kanyang pagtulog, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging mataray at palaban. Ang natira ay isang dalagang pagod na pagod sa pag-aalaga at pag-aalala. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong iyon sa mga balikat ni Ilya para hindi ito ginawin. Bahagyang gumalaw si Ilya sa kanyang pagtulog, ngunit hindi ito nagising. Tumayo siya doon ng ilang sandali, pinagmamasdan lang ito. Sa gitna ng tahimik na silid ng ospital, sa tabi ng babaeng nagligtas sa kanya at ng anak nitong pilit niyang inaabot, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang koneksyon. Isang bagay na higit pa sa utang na loob. Magpahinga ka na, ako na ang bahala ngayong gabi, bulong niya, kahit alam niyang hindi siya naririnig. Umalis siya ng silid na may dalang bagong pakiramdam. Ang dating pader sa pagitan nila ni Ilya ay hindi lang nagkaroon ng mga bitak. Ngayon, pakiramdam niya, nagsisimula na siyang makahanap ng pinto para makapasok. Sa labas ng silid, napahinto si Ilya na kadarating lang mula sa banyo. Nakita niya ang likod ni Marco habang naglalakad ito palayo. Napatingin siya sa coat na nakapatong sa kanya at pagkatapos ay sa natutulog niyang ina. Sino ka ba talaga, Marco Ignacio? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang dating galit at pagdududa ay unti-unti nang napapalitan ng isang damdaming hindi niya pa kayang pangalanan, ang pagtataka. Ang coat ni Marco ay nanatiling nakapatong sa mga balikat ni Ilya hanggang sa mag-umaga. Ang amoy nito, isang pinaghalong mamahaling pabango, at ang personal na amoy ni Marco, ay tila isang kumot na yumakap sa kanya buong gabi. Paggising niya, iyon ang unang napansin niya. At sa halip na alisin ito agad, hinayaan niya lang ito roon ng ilang sandali, ninamnam ang kakaibang pakiramdam ng seguridad na dala nito. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay hindi na lang basta may bitak. Gumuho na ito. Tuluyan ng gumuho. Sa mga sumunod na araw, isang bagong Ilya ang nakasama ni Marco. Wala na ang talim sa kanyang mga salita. Wala na ang pagdududa sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang mahiyain ngunit totoong ngiti. Napalitan iyon ng mga totoong pag-uusap. Isang umaga, pagdating ni Marco sa ospital, may dala itong almusal gaya ng dati. Ngunit naunahan siya ni Ilya. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Aling Nena, may 2 tasa ng mainit na kape at pandesal. Naunahan mo ako, nakangiting sabi ni Marco. Ako naman ang taya ngayon, sagot ni Ilya, iniabot sa kanya ang isang tasa. Salamat sa quote mo kagabi. Ang simpleng pag-uusap na iyon sa umaga ay naging isang ritual. Sabay silang magkakape habang natutulog pa si Aling Nena. Dito na nagsimulang magkwento si Ilya, hindi lang tungkol sa ospital, kundi tungkol sa sarili niya. Ikinuwento niya ang pangarap niyang maging doktor, isang pangarap na isinantabi niya para magtrabaho agad at alagaan ang kanyang ina. Ikinuwento niya ang alaala niya sa kanyang ama, isang mabait at masipag na karpintero na laging may dalang candy para sa kanya tuwing uwi galing trabaho. Habang nakikinig si Marco, nararamdaman niya ang sakit at panghihinayang sa bawat pangarap na binitiwan ni Ilya. At kasabay noon, lalo siyang humahanga sa katatagan nito. Alam mo, pwede mo pa ring ituloy yun, sabi ni Marco isang araw. Ang pagiging doktor. Umiling si Ilya. Huli na para doon. Masaya na ako sa pagiging nurse. Ang mahalaga, nakakatulong ako. Isang linggo pa ang lumipas, at pinayagan na ng doktor si Aling Nena na lumabas ng silid para maglakad-lakad sa hardin ng ospital. Ito ang unang beses sa loob ng maraming linggo na makakalanghap sila ng sariwang hangin. Habang masayang nag-uusap sina Aling Nena at ang isa pang pasyente, naiwan sina Marco at Laya na magkasama sa isang bench, pinapanood ang mga ito mula sa malayo. Masaya siyang makalabas, sabi ni Ilya, ang mga mata ay nasa kanyang ina. At masaya akong makita kang masaya, sagot ni Marco. Napatingin si Ilya kay Marco. Sa ilalim ng sikat ng araw, mas lalo niyang nakikita ang kabaitan sa mga mata nito. Ang mga matang dati puno ng pagkagulat sa galit niya, ngayon ay puno ng paghanga. Marco, simulan niya. Gusto kong malaman. Ano ba talaga ang utang na loob na sinasabi mo sa nanay ko? Huminga ng malalim si Marco. Ito na siguro ang tamang panahon. Pero paano niya sasabihin? Matagal na iyon, Lia, simulan niya. Bata pa ako noon. May nangyaring aksidente.
At ang nanay mo, niligtas niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon. Pinili niyang huwag nang banggitin ang apoy. Ayaw niyang buksan ang isang masakit na alaala. Para sa kanya, sapat na iyon. Sapat na malaman ni Ilya na ang lahat ng ginagawa niya ay dahil sa purong pasasalamat. Tumango si Ilya, tila naunawaan ang pag-aalinlangan ni Marco na magbigay ng detalye. Ang mahalaga sa kanya ay ang katotohanan. At ngayon, naniniwala na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang inabot ni Marco ang kamay ni Ilya. Hindi ito gumalaw. Hinayaan niya lang na hawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay dumaloy sa buo niyang katawan. Isang init na komportable at tama. Payagan mo akong bumawi sa'yo, Lia, sabi ni Marco. Hayaan mo akong tulungan kang abutin ulit ang mga pangarap mo. Hindi nakasagot si Lia. Tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Kinagabihan, ipinagpaalam ni Marco si Ilya kay Aling Nena para sa isang tunay na dinner date sa labas ng ospital. Naku, sige na, anak. Lumabas na kayo, masayang sabi ni Aling Nena. Kailangan mo rin mag-relax. At itong si Marco, mukhang mabait na bata. Sa unang pagkakataon, nag-ayos si Ilya. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida na matagal nang nakatago sa kanyang aparador. Inilugay niya ang kanyang buhok. Pagtapat niya sa salamin, isang ibang Ilya ang kanyang nakita. Isang Ilya na hindi pagod, isang Ilya na may kislap sa mga mata. Dinala siya ni Marco sa isang tahimik na restaurant na may tanawin ng buong syudad. Malayo sa ingay ng Divisoria, malayo sa amoy ng gamot sa ospital. Para itong isang eksena mula sa isang pelikula. Nag-usap sila tungkol sa mga paborito nilang pagkain, sa mga nakakatawang karanasan, sa mga simpleng bagay sa buhay. Dito, hindi sila ang mayamang CE at ang mahirap na nurse. Sila lang si Marco at si Ilya. Dalawang taong nagkakatagpo sa gitna ng kanilang magkaibang mundo. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila pabalik sa kotse, huminto si Marco. Lia, sabi niya, ang boses ay seryoso. Humarap si Lia sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad sa kanilang likuran ay nagsisilbing mga bituin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pagpapatuloy ni Marco. Ang alam ko lang, simula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Ang bigat na matagal ko nang dinadala, gumaan dahil sa'yo. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha kay Lia. Hindi pumalag si Lia. Napapikit na lang siya, hinihintay ang mangyayari. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, naramdaman ni Lia ang malambot na labi ni Marco sa kanyang mga labi. Isang halik na magaan, puno ng pag-iingat, puno ng damdamin. Hindi ito mapusok, hindi ito nagmamadali. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, dinadama ang sandali. Ang pader ay tuluyan ng nawala. Ang tiwala ay buo na. At sa lugar na pinagbagsakan ng pader, isang bagong istruktura ang nagsisimulang mabuo, pag-ibig. Bumalik sila sa ospital na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit habang nagpapaalam si Marco, nagpasya si Lia na umuwi muna saglit sa kanilang bahay sa Divisoria para kumuha ng ilang gamit ng ina. Pagdating doon, habang nag-aayos siya, napansin niya ang isang lumang bowl sa ilalim ng kama ni Aling Nena. Ang bowl ng mga alaala. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato, mga sulat, at iba pang mga gamit na mahalaga sa kanyang ina. At sa ilalim ng lahat, may isang folder. Kinuha niya ito at binuksan. Ang laman nito ay isang lumang dyaryo, naninilaw at marupok na. Ang headline ay nakasulat sa malalaking letra, Sunog Gift Tondo, 15, patay, maraming pamilya, nawalan ng tirahan. Naramdaman ni Ilya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito ang sunog na laging ikinukwento ng kanyang ina. Ang sunog na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Ginala niya ang kanyang mga mata sa artikulo, at sa isang maliit na sulok, may isang larawan. Isang larawang kupas at medyo malabo. Ang caption sa ilalim, isang batang lalaki, ang tanging nakaligtas mula sa pamilya Ignacio, inilalabas mula sa nasusunog na gusali. Tinitigan niya ang mukha ng bata sa larawan. Isang mukhang puno ng abo at takot. Isang mukhang pamilyar. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ni Marco.
Ikinumpara niya ito sa bata sa dyaryo. Ang hugis ng mga mata. Ang hubog ng ilong. Hindi. Hindi maaari. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, ang katotohanan ay malinaw na parang sikat ng araw. Ang bata sa larawan ay si Marco. Ang dyaryo sa kanyang mga kamay ay naging mas mabigat kaysa sa isang bloke ng semento. Nakatulala si Elia sa sahig ng kanilang maliit na bahay, ang buong katawan ay naninigas. Ang hangin sa paligid ay tila nawala at ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagkabog ng sarili niyang puso. Isang batang lalaki ang tanging nakaligtas mula sa pamilya Ignacio. Paulit-ulit na binasa ng kanyang mga mata ang mga salitang iyon. Ang kupas na larawan ng batang lalaki, ang mukha nitong puno ng abo, ang mga matang nanlalaki sa takot, ay nakatitig pabalik sa kanya mula sa nakaraan. Inihambing niya itong muli sa litrato ni Marco sa kanyang cellphone. Ang pag-asa na sana ay nagkakamali lang siya, na sana idala lang ito ng pagod, ay unti-unting namatay. Walang duda. Kahit sa likod ng dumi at takot, ang mga mata, ang hugis ng mukha iyon si Marco. Si Marco Ignacio. Ang pangalan ng pamilya sa dyaryo. Biglang bumalik sa kanya ang lahat. Hindi na ito isang kwentong narinig lang niya mula sa kanyang ina. Naging totoo ito. Nag-aapoy na kalangitan. Ang kulay kahel na sumasayaw sa dilim. Ang nakakapasong init kahit sa malayo. Ang amoy na nasusunog na kahoy at plastik na kumakapit sa kanyang lalamunan. Siya ay isang batang maliit, umiiyak, habang hinihila siya ng kanyang ina palayo. Inay! Si Itay, sigaw niya. Nakita niya ang kanyang ama, ang bayani niya, na tumatakbo pabalik. Pabalik sa naggangalit na apoy. Iyon ang huling beses na nakita niya itong buhay. Hindi. Bulong ni Elia, napahawak siya sa kanyang dibdib na tila sa sabog. Ang sakit na matagal na niyang ibinaon ay biglang sumirit palabas, sariwa at mas matindi pa kaysa dati. At sa gitna ng sakit na iyon, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang damdaming malamig at mapait. Galit. Biglang nag-reply sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari sa mga nakalipas na linggo. Bawat salita ni Marco, bawat kilos, bawat ngiti. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay may bago at nakakasulasok na kahulugan. Sabihin na lang natin na may utang na loob ako sa nanay mo. Isang napakatagal na utang. Hindi iyon utang na loob. Iyon ay pag-amin ng kasalanan. Ang pagbabayad niya sa ospital. Hindi iyon tulong. Iyon ay bayad pinsala. Isang kabayaran para sa buhay ng kanyang ama. Ang pag-aalaga niya sa kanyang ina. Hindi iyon kabaitan. Iyon ay penitensya. Isang paraan para patawarin ang sarili niya sa katotohanang nabuhay siya habang ang ama niya ay namatay para iligtas siya. At ang halik. Napahawak si Elia sa kanyang mga labi ng didiri. Ang halik na iyon, na ilang oras lang ang nakalipas ay nagdulot sa kanya ng kilig at pag-asa, ngayon ay parang lason. Hindi iyon halik ng pag-ibig. Iyon ay halik ng awa. Isang halik para pagaanin ang sarili niyang konsensya. Niloko siya. Ginamit siya. Ang lahat ng ipinakita nito ay isang malaking kasinungalingan, isang perpektong pag-arte para lang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Napatayo si Elia, ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang dyaryo ay nayupi sa kanyang pagkakahawak. Ang tiwalang ibinigay niya kay Marco, ang pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad sa kanyang puso, ay naging abo. Tinupok ng apoy ng katotohanan. Parang isang robot, walang emosyon, na naglakad siya palabas ng bahay. Ang biyahe pabalik sa ospital ay malabo. Hindi niya napapansin ang mga tao, ang mga sasakyan, ang ingay. Ang mundo niya ay lumusong sa isang tahimik at nagielong galit. Pagdating niya sa harap ng silid ng kanyang ina, huminga siya ng malalim. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Ang eksena sa loob ay payapa. Mahimbing na natutulog ang kanyang ina. At sa tabi nito, sa upuan kung saan siya nakaupo kanina, ay si Marco. Dahan-dahan nitong pinupunasan ng basang bimpo ang noo ni Aling Nena. Ang mukha nito ay puno ng sinseridad at pag-aalaga. Ngunit ang nakikita ni Elia ngayon ay hindi na isang mabait na tao. Ang nakikita niya ay isang multo mula sa nakaraan. Ang nakikita niya ay ang buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking kawalan. Ang simbolo ng kanyang pagiging ulila. Naramdaman ni Marco ang kanyang presensya at lumingon ito,
isang masayang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito nang makita siya. Leah, andyan ka na pala. Kamusta ang natigilan ito? Nawala ang ngiti sa mga labi nito nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Leah. Ang init sa mga mata ni Marco ay napalitan ng pag-aalala. Okay ka lang? Namumutla ka, tanong nito, tatayo na sana para lapitan siya. Hindi gumalaw si Leah. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, ang mga mata niya ay malamig at walang kabuhay-buhay. Tinitigan niya si Marco, hindi bilang ang lalaking hinalikan niya, kundi bilang ang batang lalaki sa dyaryo. Bilang si Marco Ignacio. Nagbaba siya ng tingin at pagkatapos ay muling itinaas ito. Isang pilit at mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas, ay malamig na parang yelo. Okay lang ako, sabi niya, bawat salita ay mabagal at may diin. Ngayon, mas okay ako kaysa dati. Huminga siya ng bahagya. Dahil alam ko na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal sa mukha. Dahil alam ko na ang lahat. Nawala ang ngiti sa kanyang labi, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Ang init na dala ng kanilang halik kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nanunuot na lamig na nagmumula sa mga mata ni Leah. Anong alam niya? Leah, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkalito. Anong alam mo? Umiling si Leah, isang pilit na ngiti pa rin ang nasa kanyang mga labi, ngunit ang mga mata niya ay walang buhay. Kailangan nang magpahinga ni inay, sabi niya, iniwasan ang tanong at lumakad papunta sa kama. Inayos niya ang kumot ng kanyang ina. Bawat kilos ay kontrolado at sinadya, na para bang si Marco ay hangin lang na hindi niya nakikita. Naiwan si Marco na nakatayo, parang isang estatwa. Ang paraiso na natagpuan niya sa mga mata ni Leah ilang oras lang ang nakalipas ay bigla na lang nagkaroon ng mga kulog at kidlat. Nagsisimula ng bumagyo at hindi niya alam kung bakit. Ang sumunod na araw ay isang torture. Bumalik si Marco sa ospital na may dalang kape para kay Leah. Isang ritual na naging simbolo na ng kanilang bagong simula. Ngunit pag-abot niya nito, tiningnan lang siya ni Leah na para bang isa siyang estranghero. Salamat, sabi nito sa malamig na boses, kinuha ang kape at inilapag sa mesa nang hindi man lang tinitikman. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Sinubukan niyang kausapin ito. Tungkol sa ina nito, tungkol sa panahon, tungkol sa kahit ano. Ngunit ang mga sagot ni Leah ay matitipid at walang emosyon. Hindi. Ewan. Ang babaeng nagkwento sa kanya tungkol sa mga pangarap nito ay biglang nagtayo muli ng pader sa pagitan nila, isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa sa dati. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang kausapin si Aling Nena. Aling Nena, may problema po ba? Tanong niya habang nag-iisa sila sa silid. Nag-away po ba kayo ni Leah? Umiling ang matanda, bakas din sa mukha nito ang pagkalito. Hindi ko alam, iho. Simula nang umuwi siya galing sa bahay kagabi, naging ganyan na siya. Tahimik at laging malalim ang iniisip. Tinanong ko siya, pero ang sabi niya ipagod lang daw siya. Walang naitulong ang sagot ni Aling Nena. Lalo lang nadagdagan ang bigat sa dibdib ni Marco. Anong nangyari sa bahay nila? Anong nakita niya doon na nagpabago sa kanya ng ganito? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Ang bagyo sa kanyang personal na buhay ay sinabayan pa ng isang mas malakas na unos sa kanyang propesyon. Pagdating niya sa opisina, isang emergency meeting ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ng department heads ay nasa conference room, ang mga mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sir, may problema tayo, bungad ng kanyang vice-presidente. Ang Golden Empire Project, ang pinakamalaking kontrata natin ngayon biglang nag-back out ang mga investor. Parang isang suntok sa sikmura ang balita. Anong dahilan? Maayos ang lahat kahapon. May mga kumakalat na balita, sir, sabi ng isa pa. Mga balita na hindi maganda ang kalidad ng mga materyales na ginagamit natin. Na tinitipid daw natin ang mga kliyente para lumaki ang kita. That's bullshit, sigaw ni Marco, napahampas siya sa mesa. Saan nanggaling ang kasinungalingang iyan? For 20 years, our company's reputation is built on quality and integrity. Nagsimula raw po sa isang anonymous online article, sir, paliwanag ng kanyang public relations head. Pero mabilis kumalat.
At ang pinakamatindi, ang pangunahing investor na bumitaw ay pumanig na sa kabilang kampo. Hindi na kailangang itanong ni Marco kung sino ang nasa kabilang kampo. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ricardo Vargas. Nang matapos ang pulong, bumalik si Marco sa kanyang opisina at padabog na isinara ang pinto. Ito na iyon. Ang simula ng atake ni Vargas. Matagal na itong nagpaparamdam, ngunit ngayon, nagsisimula na itong kumilos ng hayagan. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair, minamasahe ang kanyang sentido, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello. Looks like you're losing everything, Ignacio. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, puno ng pagkasuklam at tagumpay. Ang boses na narinig niya sa kantin kagabi. Ang boses ni Ricardo Vargas. Tumayo si Marco, ang panga ay nag-igting. Vargas. Alam kong ikaw ang may pakana nito. Isang tawang mapang-asar ang narinig niya. Ako? Bakit ko naman gagawin yun? Baka naman talagang palpak lang ang trabaho mo. You know what they say, rotten tree bears rotten fruit. Maybe the rot started 20 years ago, in that slum you came from. Sa pagbanggit ni Vargas sa kanyang nakaraan, kumulo ang dugo ni Marco. Don't you dare talk about the past. Even not. It's a very interesting story. A story of fire and survival. A story of luck. But you know, Marco, luck runs out, pagbabanta ni Vargas. This is just the beginning. I will take everything from you. Your company, your name and anyone you care about. Vargas, I swear to God. Toot! 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 Pinatay na nito ang tawag. Naiwan si Marco na hawak ang cellphone, ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Anyone you care about. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isip. Si Elia. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Hindi niya ininda ang traffic. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makita si Elia. Kailangan niyang malaman kung ano ang problema. Kailangan niyang ayusin ito. Pagdating niya sa ospital, naabutan niya si Elia sa pasilyo, nag-aayos ng ilang chart. Tumakbo siya palapit dito. Lia, tawag niya, hinawakan ito sa braso para pigilan. Nagulat si Elia at marahas na binawi ang kanyang braso, na parabang napaso. Ang mga mata nito, na kanina iwalang buhay, ngayon ay nag-aalab sa isang emosyong hindi niya mabasa. Galit? Put! Pagkasuklam? Huwag mo akong hawakan, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Lia, please, kausapin mo ako, pakiusap ni Marco, ang boses ay desperado. Hindi ko maintindihan. Ano ang nangyari? Ano ang nagawa ko? Tinitigan siya ni Lea ng matagal. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Marco. At nang sa wakas ay nagsalita si Elia, ang mga salita nito ay mas matalim pa kaysa sa kutsilyo, mas malamig pa kaysa sa yelo. Ang kasalanan mo di. Sabi nito, bawat salita ay dahan-dahan at madiin ay ang mabuhay. Ang mga salita ay kumawala mula sa bibig ni Elia na parang mga hayop na matagal nang nakakulong sa hawla. Ang kasalanan mo ay ang mabuhay. Nakatitig siya sa mukha ni Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya itong natigilan. Ang kumpiyansa, ang kalmadong aura ng isang ay biglang naglaho. Ang natira ay isang lalaking litong-lito at nasasaktan. Ngunit ang awa ay isang emosyong hindi na kayang maramdaman ni Elia sa mga sandaling iyon. Ang puso niya ay napuno na ng isang naggangalit na apoy. Ano-anong sinasabi mo, Lia? Tanong ni Marco, ang boses ay halos hindi marinig. Sa halip na sumagot, may kinuha si Elia mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang naninilaw at nayuping piraso ng dyaryo. Dahan-dahan niya itong ibinuklat sa harap ni Marco. Itinuro niya ang kupas na larawan ng batang lalaki. Pamilyar ba sa'yo ang batang ito, Marco Ignacio? Tanong niya, ang paggamit sa buong pangalan nito ay parang isang sentensya. Ang mga mata ni Marco ay lumipat mula kay Elia patungo sa dyaryo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang malalim na sakit. Napaurong ito ng isang hakbang na parabang ang piraso ng papel na iyon ay isang sandatang nakatutok sa kanya. Saan mo iyan nakuha?
Isang tawang walang saya ang kumawala kay Leah. Hindi na mahalaga kung saan ko ito nakuha. Ang mahalaga, alam ko na. Alam ko na ang lahat. Humarap siya kay Marco, ang galit na pinipigilan niya ay nagsimula ng umapaw. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang lahat ng ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa paligid, patungo sa mamahaling silid ng ospital. Ang pagbabayad mo sa bill ang pag-aalaga mo sa nanay ko. Ang mga prutas. Ang mga ngiti. Ang lahat ng iyon. Tumaas ang boses niya, hindi na napigilan ang panginginig. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang palabas para pagaanin ang konsensya mo. Hindi ito tulong, Marco. Ito ay bayad pinsala. Isang kabayaran dahil ang ama ko ang namatay sa apoy na dapat ay pumatay sa iyo. Ang bawat salita ay isang dagok na tumatama kay Marco. Nakita ni Leah ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi siya tumigil. Ang utang na loob na sinasabi mo. Hindi iyon utang na loob. Iyon ay pagkakasala. Araw-araw, gabi-gabi, tinitingnan mo kami at ang naaalala mo ay ang kasalanan mo. Ang pagiging buhay mo ang naging dahilan ng pagiging ulila ko. Leah, hindi ganyan. Sinubukan ni Marco na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Leah. Hindi ganyan, sigaw niya, ang mga luha ng galit ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kung ganoon, ano? Yung halik? Ano iyon, Marco? Awa. Para masabi mo sa sarili mo na ginawa mo na ang lahat para sa kaawa-awang pamilya na nasira dahil sa'yo. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang bulsa, isang tsekeng inihanda niya kanina pa, mula sa kakarampot na ipon na naiwan sa kanyang bank account. Ibinato niya iyon sa dibdib ni Marco. Heto. Ang tulong mo ay lason. Bawat sentimo galing sa'yo ay paalala ng pagkamatay ng tatay ko. Ang boses niya ay basag na sa pag-iyak at galit. Kaya heto. Ibinabalik ko sa'yo ang pera mo. Hindi namin kailangan ng tulong na may kasamang dugo. Hindi kami magpapautang sa multo ng aming nakaraan. Nakatayo lang si Marco, hindi pinulot ang tsekeng nahulog sa sahig. Ang mukha niya ay parang isang maskarang gawa sa porselana na nabasag. Leah, pakinggan mo ako. Hindi, sigaw ni Leah. Tapos na akong makinig. Ngayon, ako naman ang pakinggan mo. Lumayo ka sa amin. Huwag ka nang magpapakita sa akin o sa nanay ko kailanman. Tapos na ang pagbabayad utang mo. Malaya ka na sa konsensya mo. Umalis ka na. Itinuro niya ang pinto, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tinitigan siya ni Marco ng ilang sandali. Sa mga mata nito, nakita ni Leah ang isang mundong gumuho. Isang pag-asa na naging abo. At pagkatapos, sa isang mabagal at masakit na kilos, tumango ito. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Nang mawala na si Marco sa paningin, saka bumigay ang mga tuhod ni Leah. Napasandal siya sa pader para hindi bumagsak. Ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas kanina ay biglang naglaho, at ang naiwan ay isang malawak at nakalulunod na kawalan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal, na para bang katatapos lang niyang tumakbo sa isang napakahabang karera. Tapos na. Nasabi na niya ang lahat. Naipalabas na niya ang lahat ng sakit. Ngunit bakit mas masakit pa ngayon? Napaupo siya sa sahig ng malamig na pasilyo, hindi na napigilan ang hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Humagulgol siya. Hindi para kay Marco. Kundi para sa sarili niya. Para sa amang matagal nang nawala. At para sa pag-ibig na akala niya ay totoo, na ngayon ay isa na lang abo na tinangay ng hangin. Nanalo siya sa argumento, ngunit pakiramdam niya, natalo siya sa lahat ng bagay. Naglakad si Marco palayo sa pasilyo ng ospital na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay mababaw. Ang kasalanan mo ay ang mabuhay. Ang mga salita ni Leah ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanya. Hindi siya umuwi sa kanyang malaking bahay. Hindi rin siya bumalik sa kanyang opisina. Nagmaneho lang siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ang mga ilaw ng syudad na dumaan sa kanyang paningin na parang mga malabong guhit. Ang syudad na pangarap niyang buuin ay isa na ngayong paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Gumuho na ang lahat.
Ang babaeng nagsimula ng maging liwanag sa madilim niyang mundo ay kinamumuhian na siya ngayon. Ang kumpanyang binuo niya mula sa wala ay nasa bingit ng pagbagsak, salamat kay Ricardo Vargas. Ang pinakamasakit sa lahat, ang tangi niyang layunin sa loob ng 20 taon, ang makabayad ng utang na loob, ay siya pa palang naging dahilan ng mas malalim na sakit para sa mga taong gusto niyang tulungan. Pakiramdam niya ay isa siyang sumpa. Isang walking tragedy na kung sino man ang mapalapit ay napapahama. Sa huli, natagpuan niya ang sarili na nakaparada sa tapat ng ospital. Gabi na. Anong ginagawa niya rito? Para saan pa? Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi mapakali. Hindi pwedeng ganito magtapos ang lahat. Hindi pwedeng ang huling imahe niya sa pamilyang ito ay ang galit sa mga mata ni Leah. Kailangan niyang magpaalam. Nang maayos. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa ospital. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Inaasahan niyang makikita si Leah sa labas ng silid, handa na siyang itaboy muli. Ngunit wala ito. Tahimik ang pasilyo. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at sumilip sa loob. Nakita niya si Aling Nena, gising, nakatingin sa bintana. Mag-isa lang ito. Pumasok si Marco. Nang marinig siya ni Aling Nena, lumingon ito. Walang galit sa mga mata ng matanda. Tanging isang malalim na kalungkutan. Iho, sabi nito sa mahinang boses. Lumapit si Marco at naupo sa upuan sa tabi ng kama. Ang upuang dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging isang silya elektrika ngayon. Aling Nena di. Simula niya, ang boses ay pagod at talunan. Aalis na po ako. Hindi na po ako magpapakita sa inyo. Tinitigan lang siya ni Aling Nena, hinahayaan siyang magsalita. Gusto ko lang pong magpaalam. At humingi ng tawad pagpapatuloy niya na kayuko. Patawad po kung ang pagtulong ko ay nagdulot lang ng gulo. Patawad po kung nasaktan ko si Leah. Kasalanan ko po ang lahat. Umiling si Aling Nena. Dahan-dahan nitong inabot at hinawakan ang kamay ni Marco. Ang balat nitong kulubot ay mainit kumpara sa nanlalamig niyang mga kamay. Hindi mo kasalanan, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matatag. Walang may kasalanan sa atin sa nangyari noon. Huminga ito ng malalim na parabang naghahanda sa isang mabigat na sasabihin. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman, Marco. Isang bagay na matagal ko nang itinago dahil sa takot. Nag-angat ng tingin si Marco, nagtataka. Ang sunog na iyon ni. Sabi ni Aling Nena, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, binabalikan ang isang madilim na alaala. Hindi aksidente ang sunog na iyon. Parang isang kulog ang narinig ni Marco. Ano-ano po ang ibig niyong sabihin? Bago magsimula ang apoy, may narinig akong mga lalaki sa labas ng bahay namin. Nagtatalo sila. Galit na galit. Tungkol sa lupa, pagpapatuloy ng matanda. May gusto raw magpatayo ng kung ano. Kailangan nilang paalisin ang mga tao. At pagkatapos noon naamoy ko na ang usok. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya alam na umiiral ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang asawa ko, si Rogelio ang tatay ni Leah, sabi ni Aling Nena, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi lang ikaw ang sinubukan niyang iligtas. Bago pa siya pumasok sa bahay niyo, nakita niya ang mga lalaki. Narinig niya sila. Sinubukan niya silang pigilan. Nakipaglaban siya sa kanila. Kaya hindi na siya nakalabas. Ang kwento ay bumagsak kay Marco na parang isang malamig na balde ng tubig. Ang tatay ni Leah. Hindi ito isang simpleng biktima na natrap sa sunog. Isa itong bayani na lumaban. Isang bayani na pinatay. Lupa. Land. Isang developer na gustong magpaalis ng mga tao. Biglang pumasok sa isip niya ang mga salita ni Ricardo Vargas. A story of fire and survival. Maybe the rot started 20 years ago, in that slum you came from. Ang lahat ng paninira. Ang biglaang pag-atake. Ang pagbanggit sa kanyang nakaraan. Ang lahat ng ito ay hindi lang simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay isang pagtatangkang patahimikin siya. Dahil siya ang nag-iisang buhay na saksi. Siya ang simbolo ng krimen na matagal nang ibinao ni Vargas sa limot. Ang pagkaawang nararamdaman ni Marco sa kanyang sarili ay biglang naglaho.
Ang desperasyon ay nag-init at naging galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang sakit sa kanyang puso ay naging isang matigas na bakal ng determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakakuba sa bigat ng pagkatalo. Tumuwid ito. Ang kanyang mga mata, na kanina iwalang buhay, ay nagliliyab na ngayon. Tumingin siya kay Aling Nena, ang mukha ay seryoso at matatag. Hindi lang ito para sa akin, Aling Nena, sabi niya, ang boses ay hindi nabasag. Ito ay matigas at puno ng isang bagong layunin. Para ito sa hustisya. Huminga siya ng malalim. Para sa tatay ni Lia. Umalis si Marco ng ospital hindi na para tumakas, kundi para maghanap. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib ay hindi isang bulag na galit. Ito ay isang apoy na may direksyon. Isang apoy na nagbibigay liwanag sa daan na kailangan niyang tahaking. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon na meron siya. Ang kanyang matagal ng pribadong investigador, ang mga kaibigan niya sa industriya, ang mga datihang trabahador na nakakakilala sa bawat sulok ng Maynila. Ang target niya, sino mang maaaring may alam sa sunog sa Tondo 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng ilang araw ng walang tulog na paghahanap at pagtatanong, nakakuha siya ng isang pangalan. Celso. Isang dating construction worker na kasama sa mga unang rumesponde sa sunog bago pa man dumating ang mga bombero. Natagpuan niya si Mang Celso sa isang maliit na bar sa Quiapo, nilulunod ang sarili sa alak. Ang dating matipunong lalaki ay isa ng anino ng kanyang dating sarili, ang mga mata ay laging puno ng takot. Wala akong alam, sabi nito, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang baso. Mang Celso, kailangan ko ang tulong niyo, sabi ni Marco, umupo sa tapat nito. Alam ko na sinadya ang sunog. Alam kong may kinalaman si Ricardo Vargas. Sa pagbanggit ng pangalan ni Vargas, halos mabitawan ni Mang Celso ang kanyang baso. Huwag mong babanggitin ang pangalang iyan dito, pabulong na sigaw nito, palinga-linga sa paligid. Guguluhin niya ang buhay ko. Ang pamilya ko. Mas guguluhin niya ang buhay niyo kung hahayaan natin siyang magpatuloy, giit ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang tatay ni Elia Alcantara, si Rogelio, namatay siya sa sunog na iyon dahil lumaban siya. Hindi siya basta nasunog lang. Pinatay siya. Hindi niyo ba gustong mabigyan ng hustisya ang kaibigan niyo? Natigilan si Mang Celso. Ang takot sa kanyang mga mata ay hinaluan ng sakit ng nakaraan. Inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. Sa loob nito ay mga ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon sa lupa pagkatapos ng sunog, lahat ay konektado kay Vargas. Ito na ang pagkakataon natin, Mang Celso. Sabihin niyo lang ang totoo. Ako ang bahala sa kaligtasan niyo. Makalipas ang isang linggo, ginanap ang engranding product launch ng pinakabagong condominium project ni Ricardo Vargas. Isang 5-star hotel ballroom. Naroon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan. Naroon ang media, handang i-cover ang isa na namang tagumpay ng batikang developer. Nakatayo si Ricardo Vargas sa entablado, nakangiti, naliligo sa flash ng mga kamera. Ang ehemplo ng tagumpay. This is not just a building, sabi niya sa mikropono. This is a monument to progress. A symbol of New Manila. Habang nagsasalita siya, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang pumasok sa ballroom. Si Marco Ignacio. Nakasuot ng itim na suit, ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakatuon sa isang target. Nagulat si Vargas nang makita siya, ngunit mabilis itong nakabawi, isang mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang mga security na nagsimula ng lumapit sa kanya. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa entablado. Anong ginagawa mo dito, Ignacio? This is a private event, sigaw ng isang event organizer. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya mapigilan, inagaw ni Marco ang mikropono mula sa kamay ng isang nabiglang Ricardo Vargas. Natahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay namatay. Ang lahat ng kamera ay napunta sa kanya. Huminga ng malalim si Marco. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado ngunit umalinggaw sa buong ballroom. Ang pangalan ko ay Marco Ignacio. At ang Monument to Progress na nakikita ninyo ngayon ay itinayo sa abo at dugo. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Security! Get him out of here.
20 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Marco, hindi pinapansin ang utos ni Vargas. Isang sunog ang tumupok sa isang komunidad sa Tondo. Isang aksidente raw, sabi ng mga balita. Ngunit kasinungalingan iyon. Tumingin siya ng diretso kay Vargas. Ang sunog na iyon ay sinadya. Sinadya ng taong ito, itinuro niya si Vargas. Para paalisin ang mga residente at makuha ang lupa sa murang halaga. Ang sunog na pumatay sa aking buong pamilya at sa ama ng babaeng pinakamamahal ko. Sinungaling! Baliw ka, sigaw ni Vargas, sinusubukang agawin ang mikropono. Hindi ako sinungaling, sigaw pabalik ni Marco. At may testigo ako. Sa hudyat na iyon, bumukas ang pinto sa likod ng ballroom. Pumasok si Mang Celso, nanginginig ngunit determinado, inaalalayan ng 2 pulis. Shahi! Sabi ni Mang Celso, itinuturo si Vargas. Narinig ko siya. Inutusan niya ang mga tauhan niyang silaban ang lugar. Nakita kong pinagtulungan nila si Rogelio nang subukan silang pigilan. Gumuho ang mundo ni Ricardo Vargas. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagiging arogante ay napalitan ng purong takot. Sa gitna ng kaguluhan, dumating pa ang ibang mga pulis. Lumapit sila kay Vargas, hawak ang isang warrant of arrest. Hindi totoo, You can't do this to me. I am Ricardo Vargas, pagwawala nito habang pinupusasan. Habang hinihila siya palayo ng mga pulis, ang buong ballroom ay nasa estado ng kaguluhan at pagkabigla. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mata ni Marco ay hindi nakatingin kay Vargas. Nakatingin ito sa isang sulok sa likod ng ballroom. Nandoon si Elia. Nakatayo, nakatulala, ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. Tumutulo ang kanyang mga luha. Isang kaibigan ni Marco ang tumawag sa kanya kanina, sinabing kailangan niyang pumunta. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sinunod niya ito. At ngayon, nasaksihan niya ang lahat. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao at sumisigaw na mga reporter, ang mga mata ni Marco at Lia ay nagtagpo. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Lia ang pagod, ang sakit, ang tagumpay at ang isang tahimik na pakiusap. Sa mga mata ni Lia, nakita ni Marco ang pagkabigla, ang pagsisisi at ang isang katotohanang mas malaki pa kaysa sa galit na minsang namayani sa puso niya. Ang mga headline ng dyaryo kinabukasan ay nagsisigawan. Developer tycoon, arestado dahil 20-year-old arson homicide case. Sinang Ignacio Architects, ibinunyag Vengis madilim devi sikreto ng nakaraan. Nakatitig si Ilea sa mga dyaryong nakalatag sa mesa sa loob ng silid ng ospital. Bawat salita, bawat larawan ni Marco na matapang na nakatayo sa entablado, at ni Vargas na galit na hinihila ng mga pulis, ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang hustisya para sa kanyang ama ay nagsisimula ng gumulong. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nakakaramdam siya ng ginhawa. Pero ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakabinging bigat ng pagsisisi. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng sinabi niya kay Marco sa pasilyo. Ang bawat salitang binitiwan niya na puno ng puot at pagkasuklam. Ang tulong mo ay lason. Ang kasalanan mo ay ang mabuhay. Napapikit siya ng mariin. Paano niya nagawang sabihin ang mga iyon sa taong hindi lang pala nagbabayad ng utang na loob, kundi naghahanap din ng hustisya para sa kanila? Paano niya nagawang saktan ang taong buong tapang na hinarap ang multo ng nakaraan para protektahan sila? Anak. Ang malumanay na boses ng kanyang ina ang pumutol sa kanyang magulong pag-iisip. Inilapag ni Aling Nena ang kanyang kamay sa balikat ni Lia. Alam ko na ang lahat. Ikinuwento na sa akin ni Marco bago pa man mangyari ang lahat ng ito, sabi ni Aling Nena. Tumingin si Lia sa kanyang ina, ang mga mata niya ay puno ng luha. Inay, ang sama-sama ko. Ang mga sinabi ko sa kanya. Inay, sinaktan ko siya. Niyakap siya ni Aling Nena. Lahat tayo ay nakakapagsalita ng masakit kapag tayo'y nasasaktan. Pero hindi galit ang magpapagaling sa atin, anak. Pag-ibig. Humiwalay sa yakap ang kanyang ina at tinitigan siya sa mata. Puntahan mo siya, Lia. Huwag mong hayaang ang pagsisisi ang maging katapusan ng kwento ninyo. Alam ni Lia na tama ang kanyang ina. Kailangan niyang harapin si Marco.
Kailangan niyang humingi ng tawad kahit pa hindi na siya nito kayang patawarin. Lumipas ang ilang araw ng pag-aalangan. Araw-araw, binabalak niyang puntahan si Marco, ngunit laging nananalo ang takot at kahihiyan. Paano niya harapin ang lalaking dinuraan niya ng mga masasakit na salita? Ngunit isang hapon, habang pinapanood niya ang balita tungkol sa pag-usad ng kaso laban kay Vargas, nakita niya si Marco na kinakapanayam ng mga reporter. Kitang-kita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat ng pasan-pasan nito. Ngunit sa kabila noon, nandoon pa rin ang dignidad at lakas. Doon, nagpasya si Elia. Tama na ang pagtatago. Nagpaalam siya sa kanyang ina at naglakbay patungo sa opisina ni Marco. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Nakatayo siya sa labas ng nagtataasang gusali ng Ignacio Architects. Pakiramdam niya ay napakaliit niya. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang pumasok doon. Ngunit huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Ang opisina ni Marco ay hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi ito abala. Tahimik at halos walang tao. Ang ilang mga mesa ay walang laman. Ang dating masiglang lugar ay tila nasa proseso ng muling pagbangon, isang simbolo ng pinagdaanan ng may-ari nito. Si Sir Marco po, tanong niya sa receptionist. Nasa opisina po niya, ma'am. Pero hindi na pinatapos ni Elia ang sasabihin ng babae. Ako na ang pupunta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya sa pinto ng opisina ng si. Kumatok siya ng marahan. Pasok. Ang boses ni Marco ay pagod. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at pumasok. Nakatalikod si Marco sa kanya, nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang syudad. Nang lumingon ito at makita kung sino ang pumasok, natigilan ito. Ang pagod sa mga mata nito ay nahaluan ng pagkagulat. Nakatayo lang sila roon ng ilang sandali, sa gitna ng isang tahimik at halos walang lamang opisina. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Si Elia ang unang bumasag sa katahimikan. Marco. Nabasag ang boses niya. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay biglang naglaho. Ang tanging lumabas ay ang katotohanan mula sa kanyang puso. Patawarin mo ako. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ang mga sinabi ko ang mga masasakit na salitang binitiwan ko, hindi ko dapat sinabi yon. Sinabi ko na ang kasalanan mo ay ang mabuhay pero Marco, ako ang may kasalanan. Nabulag ako ng galit ng sakit. Patawarin mo ako. Tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Isang iyak na hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa purong pagsisisi. Patawad, Marco. Patawad. Lumakad si Marco palapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Inaasahan niyang makikita ang galit sa mga mata nito, o ang lamig ng kawalang pakialam. Ngunit wala. Nang nasa harapan na niya si Elia, hindi ito nagsalita. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang mga kamay at niyakap siya. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya ang lahat. Isinubsob ni Elia ang kanyang mukha sa dibdib ni Marco at doon humagulgol. Naramdaman niya ang kamay ni Marco na marahang humahagod sa kanyang likod. Nang sa wakas ay kumalma siya, dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap. Tumingin si Marco sa kanyang mga mata at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Tapos na ang lahat, mahinang sabi ni Marco. Ang mahalaga, lumabas na ang katotohanan. Ngumiti ito, isang iting pagod ngunit totoo. Magsimula tayo ulit. Kinagabihan, hindi sila umuwi agad. Isinama siya ni Marco sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Ang sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang simpleng puntod. Ang puntod ng kanyang ama. Tumayo sila roon sa harap ng lapida, sa ilalim ng papalubog na araw. Inilapag ni Marco ang isang puting bulaklak sa ibabaw nito. Tumingin si Marco sa pangalan na nakaukit sa malamig na bato. Salamat po sa pagsalba ninyo sa akin noon, sabi ni Marco sa mahinang boses, na para bang kinakausap niya ang tatay ni Elia. Pangako, aalagaan ko po ang anak ninyo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Elia ang huling piraso ng bigat na tuluyan ng umalis sa kanyang puso. Tapos na ang paghihilom. Ito na ang simula. Isang taon. Isang taon na ang lumipas. Sa isang maliit at simpleng kapilya,
Sa harap ng kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya, ipinangako ni Marco at Leia ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Naroon si Aling Nena, malusog at malakas, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang kanyang nag-iisang anak na suot ang isang puting bestida. Naroon si Aling Sita at ang iba pa nilang mga kaibigan mula sa Divisoria, nagkakatuwaan at nagpupunas ng mga luha ng kaligayahan. Ang mundo ng Divisoria at ang mundo ng Bihisu ay nagsama sa isang masayang pagdiriwang. Habang isinusuot ni Marco ang singsing sa daliri ni Ilya, ang mga mata nila ay nag-usap. Isang pag-uusap na walang salita, puno ng mga alaala ng apoy at pasilyo ng ospital, ng mga pader na gumuho, at ng pag-ibig na muling nabuo mula sa abo. Isang pag-uusap na nagsasabing nalagpasan natin ang lahat. At ngayon, 1 taon pagkatapos ng kasal na iyon, nakatayo sila sa isang lugar na dati simbolo ng trahedya. Ang dating magulo at sunog na lugar sa Tondo ay isa na ngayong malinis na lote. Ang mga pundasyon ng isang bagong gusali ay nagsisimula ng tumayo. Magkahawak kamay sina Marco at Leia habang pinagmamasdan ang mga trabahador. Ang hangin ay hindi na amoy abo at takot. Amoy semento ito, amoy bakal, amoy ng isang bagong pag-asa. Sigurado ka ba talaga rito? Tanong ni Ilya, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Pwede ka namang magtayo ng isa na namang mamahaling kondominium. Mas malaki pa ang kikitain mo. Umiti si Marco at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. Hindi na tungkol sa kita, mahal. Tapos na ako sa pagpapatayo ng mga gusaling para lang sa ilan. Itinuro niya ang blueprint na nakalatag sa isang mesa. Ito ang magiging Ignacio Alcantara Community Center. Magkakaroon ng libreng daycare para sa mga nanay na nagtatrabaho. Isang library para sa mga bata. At isang training center para sa mga gustong matuto ng bagong pagkakakitaan. Tumingin siya sa paligid, sa mga kabahayan na nakapalibot sa kanila. Ito ang paraan ko ng pagbabalik. Hindi lang para sa nanay mo o sa tatay mo, kundi para sa buong komunidad na nawalan dahil sa kasakiman ng isang tao. Tumingin si Leia sa kanyang asawa. Ang Marco na kaharap niya ngayon ay hindi na ang lalaking hinahabol ng mga multo. Ang Marco na kaharap niya ngayon ay isang tagapagtayo, hindi lang ng mga gusali, kundi ng mga pangarap. Proud na proud ako sa'yo, bulong ni Leia. Umiti si Marco at dahan-dahang inilipat ang kanyang kamay mula sa kamay ni Leia patungo sa tiyan nito na bahagya ng umuumbok. At kamusta na raw ang junior architect natin dyan sa loob? Malambing niyang tanong, ang kanyang palad ay marahang nakapatong sa sinapupunan ni Ilya. Napangiti si Ilya at ipinatong ang sarili niyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marco. Medyo malikot siya kanina. Siguro, excited na siyang makita ang unang project ng daddy niya. Magkayakap sila roon, sa gitna ng isang lugar na minsan ay naging saksi sa kamatayan, ngunit ngayon ay magiging duyan ng bagong buhay. Tapos na ang dilim. Mula sa isang utang na loob na isinilang sa apoy, isang pag-ibig ang namukadkad. Mula sa galit at pagdududa, isang pader ang gumuho para magbigay daan sa tiwala at pag-unawa. At mula sa isang trahedya na halos tumupok sa lahat, isang bagong pamilya at isang bagong komunidad ang muling babangon. Dahil sa huli, ang tunay na pasasalamat ay hindi binabayaran ng pera o isinusumbat. Ipinaparamdam ito sa pag-aalaga, sa pagpapatawad, at sa pag-ibig na kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat, na kayang magtayo ng isang bagong simula mula sa abo ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Leia. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita sa gitna ng Divisoria, hanggang sa mga pader na kanilang itinayo at giniba, hanggang sa paghilom ng mga sugat na dulot ng nakaraan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang emosyon, ang bigat ng pagkakasala ni Marco, ang tapang at pagdududa ni Ilya, at ang pag-ibig na dahan-dahang namuo sa gitna ng mga pagsubok. Isang paalala na ang buhay ay hindi laging madali at minsan, ang mga pinakamatitinding pagsubok ang nagdadala sa atin sa pinakamatamis na tagumpay. Ang kwento ni na Marco at Leia ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Tungkol sa pag-unawa sa mga pagkakamali ng isa't isa. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na abo ng kahapon, mayroong laging bagong simula na naghihintay.
Sana'y may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. At ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Hinihintay ko ang inyong mga komento. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.